Good day everyone. Lagi ano na tayo ngayon, papunta tayo ng Project 4 kasi may pupuntahan tayo meeting eh. Kaya alis tayo ngayon. Natin ang onte. Grabe, nakakapagod din pala lakarin yung simula Luzon hanggang Matandang Balara. Butik yan, kala ko lapit lang eh kasi natatanaw ko yung overpass ng Matandang Balara. Kaya sabi ko malapit lang naman yata pag nilakad. Butik yan doon nilakad ko, ang layo. Bakit ko agad yung nilakad eh, kasi ano ko eh, may binili ako dito sa Luzon. Tapos yun nga, kaysa mag-ano pa ako pa balik, mag-commute tapos umakyat ng overpass, eh sabi ko mag-ano na lang ako, palong-palo. Sabi ko mag-ano na nga lang ako, natawag dito, maglakad na nga lang, mukha naman malapit. Pero wrong turn, ay wrong move pala yung ginawa ko. Ay nako, sobrang init. Tapos ang init pa pala kanina nung nag-ano ako, nung naglakad ako. Basang-basa nga yung ano ko, t-shirt ko. Nagpalit ako, buti may extra akong t-shirt eh. Mabilis ng biyahe ngayon kasi ano naman eh, ano tawag dito, hindi naman rush hour ngayon, pero sobrang init kasi ano pa lang eh, 12:15 ay 12:30 pa lang. Nako, traffic sa kabila. Ayun, doon yata nag-ano na lang ako, nag City Hall na lang ako dumaan, Kalayaan. Wrong move, traffic pala dito pag gantong oras. Nako, sayang. Napansin nyo ba ngayon yung mga laro dati, laruan dati na nilalaro natin nung mga bata pa tayo, para sa mga batang 90s saka 80s, yung mga laruan dati na sikat noon parang nagka-comeback ngayon eh. Kasi katulad nung ano, Tamiya, diba, usong-uso dati yun, nagka-comeback ngayon, parang naging matunog ngayon eh. Pero dati may mga naglalaro naman, alam ko pa naman may naglalaro talaga, pero ngayon kasi ano talaga eh, parang marami ng tournament ulit na nag-ano ng Tamiya, na organize. Tapos bukod sa Tamiya, ano pa ba, yung Beyblade, yun, ang dami ngayon tournament na ano, about sa Beyblade ngayon. Yung ano nga, yung binibilang ko ng Tamiya, nag-organize din sila ng ano, ng Beyblade, ng tournament. Kasi syempre hindi naman lahat nagtatamiya. Tapos syempre yung Tamiya kasi medyo ano siya, hindi naman sa magastos, halos parehas lang kasi sila ng presyo eh. Minsan nga mas mahal pa Beyblade eh. Pero yung Tamiya kasi kailangan mo na racetrack eh, yun yung medyo ano sa Tamiya, medyo disadvantage na compare sa Beyblade. Yung Beyblade kasi basta may stadium ka, pwede ka na maglaro kahit saan. Tapos yung stadium na yun, ang dali pang ano, dali pang bumili, saka maliit na space lang yung kinakain niya. Unlike do sa Tamiya, talagang buong racetrack eh. So
pag nagpa ano ka, nagpa tournament ka nun, syempre malaking space yung sasakupin. Tapos medyo matagal pa yung laban ng Tamiya kasi nga 3 to 5 lang yung pwede maglaban every race. Tapos ilang ikot pa yun, unlike sa Beyblade na yung sabihin natin yung area ng Tamiya kasya siguro 6 na stadium ng Beyblade o 10, ganun siya ka kadali i-set up. Tapos ang bilis pa ng laban kasi mabilis lang naman magkatumbahan yung mga yung mga Beyblade unlike nga sa Tamiya na medyo siya, medyo matagal kada laban, mga hindi naman 2 minutes, mga 3 minutes, mga 1 minute to 2 minutes, parang ganun lang. Traffic. Kaya ayun, parang mas ngayon yung Beyblade, mas patok ngayon sa ating mga batang 90s at 80s. Though wala akong Beyblade na legit bumili ako Beyblade na palengke, nabili ko siya sa Divisoria. And kaya naman ako bumili ng Beyblade kasi syempre naalala ko yung pagkabata ko sa mahilig talaga mag-collect ng laruan. Kaya yun nga, nag-Beyblade ako. Pero para sa akin, mas maganda pa rin laruin talaga yung Tamiya Disadvantage nga lang niya, kailangan mo talaga na racetrack. Dati sa bahay, doon sa Bulacan, nag-set up ako ng racetrack nun yung medyo maliit lang. Ang problema, ang laki ng sinasakop niya, yung buong sala ko nasakop nun Tapos ayun pa, magcha-charge ka pa ng battery every gamit mo nung racetrack, magastos siya sa kuryente. Grabe. Ayun nga, yung battery nga sine-charge din, kaya medyo time consuming siya. Kung nagamit mo lahat ng battery mo, mag-charge ka mga 2 hours, gano'n, bago mo ulit siya magamit. Kaya medyo talaga yung Tamiya medyo mas parang mas kailangan mo siya ng ba yung term ko, parang alam mo yun, mas kailangan mong magpasensya, parang basta gano'n yung naintindihan nyo na yun, yung kailangan mo talagang maghintay kung gusto mo maglaro ng tapos marami kang kailangan i-consider kaysa sa Beyblade. Tapos ang maganda pa ngayon sa mga buwabalik na laruan, bukod doon sa dalawang nasabi ko, yung yung Crash Gear, ayun talaga maliit lang rin stadium nun, mas malaki nga lang syempre sa Beyblade kasi Beyblade talagang maliit lang yung stadium nun. Pero yung Crash Gear medyo malaki, pero yung parang rin yung Tamiya rin, yun lang rin disadvantage ng ng Crash Gear, kailangan mo nga rin ng battery, charge mo din. Tapos pag naubos yung battery mo, maghihintay ka naman, pasensya talaga kailangan mo kung gusto mo maglaro nun, unless may mga marami kang battery na pamalit. Pero kasi ako
Diyan sa bahay, parang ilan lang battery ko eh, 2 pair lang eh. So, dalawang ano lang maano ko, crash gear lang malalaro ko. Tapos paglalabanin ko pa yung dalawa. Pag napaglabang ko yung dalawa, naubos yung mga battery nun, di-charge parehas, tapos hintay ulit. Ayun yung ano niya, disadvantage niya. Unlike sa Beyblade niya na wala kang ano, kailangang battery. Kaya maganda rin talaga Beyblade. Kaya naintindihan ko bakit maraming mas gusto yung Beyblade eh. Ang ayoko lang kasi sa Beyblade, ang mahal talaga ng mga base, grabe. Parang pag bumili ka ng set nun, yung isang Beyblade lang na may kasamang launcher, parang may mga 500 to 600, tapos umabot pa ng 1,000. Eh yung Tamiya, parang yung isang Tamiya na hindi naman special edition or tipong yung normal na ano lang, Tamiya, nasa ano lang yun eh, 500 to 600 plus lang rin. Eh at least yung malaki, yung Beyblade ang liit nun. Naku, na-tsempohan pa ng stoplight. One eternity later. Ang cute nun no, Mini Cooper. Mini Cooper ba yun o electric car? Para electric. Tapos yun nga, bukod sa maliit yung Beyblade, may chance talaga na madali siya masira kasi pag yung kakalaro mo nung pag binangga mo sa syempre kabangga, laging bumabangga sa ibang Beyblade, syempre may chance na masira talaga. May napanood nga ako na ano eh, na basag yung parang plate ng Beyblade niya eh. Plate ba tawag doon? Basta yung pinakataas ay nasira, nabasag yun. Eh syempre pag nabasag yun, instant bili ka kagad ng bago. Yung mapapakinabangan mo na lang doon yung mga parts na hindi nabasag, kasi sa tournament ng Beyblade ngayon pwede na kayo mag mix and match. Di ba tatlo yung part nun, para may plate, tapos yung pinakataas niya, tapos yung sa baba yung parang ano niya, yung ano ba tawag nun, yung base. So pwede nyong pagpalit-palitin yun para makabuo kayo ng perfect na Beyblade. Tapos yun nga, alam ko sa tournament kailangan mo ng ano nun eh, 3 day na ilalaban. Tapos race to 5 yata yung ano nun, yung labanan dun. Pag na-burst yung kalaban, ibig sabihin nun, yung burst, pag na ano, na pag-iwalay mo yung bay niya, yung pag nakalas, alam ko 2 points yun. Tapos pag napa-ring out mo, napatalsik mo ng stadium, 2 points. Tapos pag ano lang, yung unang maubusan ng ikot, 1 point yun. So parang ganun yung ano yata ng tournament ng Beyblade, ganun yung labanan niya. Race to 5 talaga. Grabe, traffic pala dito. So yun, parang ganun yung ano niya, yung labanan niya. And napakabilis lang nung labanan ng Beyblade eh. Saka madaling dalin kasi yung Beyblade kaysa sa Tamiya, putik yan. Yun pa yung isang ano nun, kaya mas marami siguro nagbe-Beyblade. Kasi yung Beyblade, kahit sa bag mo pwede. Yung Tamiya kailangan may toolbox eh. Grabe, traffic. Dito na nga ba? Dito
na tayo. Huwag tayo masyadong sumingit sa kabila. So yun lang, nabanggit ko lang kasi talagang pag tumitingin ako sa ano ko Toktik ko, puro ganun yung nakikita ko Beyblade, Tamiya, tapos Crash Gear. Yung Crash Gear wala akong mabilihan pero alam ko may mga Crash Gear sa binibilihan ko ng Tamiya na hindi naman siya yung orig na Crash Gear, pero kung gusto mo nga ma-experience, meron dun. Hindi nga ba orig yun? Hindi ko alam basta parang ganun yata yung napanood ko na nakaraan. Parang sa mga gusto lang maka-experience, pero mahal din niya, parang binibenta nila yung na yun, yung Crash Gear na yun, 600 per piece. Yung Tamiya 600, so magkano na lang isipin yung yung Crash Gear na original, baka umabot ng 1,000. Ay nako, traffic, pero abot naman tayo. Kala ko hindi. Sayang sana yung mga pinagsabi ko kung hindi pala kung hindi pala tayo nagre-record. Ano meron dito? Bakit ang traffic? At bakit ang dami nakapark? May ba dito ngayon? May events? Hindi. May sila ngayon, parang pinapamigay na kotse ba yun? Nakakamiss din dumaan dito Ngayon na lang ulit ako nakadaan dito Ay hindi, kahapon pala dumaan din ako. Pero ngayon na lang ulit ako na traffic. Sana hindi kami abutin ng hanggang alas 5. Kasi ang traffic talaga dito pa uwi, promise. Ay nako, ano kaya yung next na babalik na laruan? Na-miss ko dati ay gusto ko talaga walang laruan sa lahat. Bukod dun sa mga nabanggit ko, ito hindi naman ito pinaglalaban, pero maganda to yung display yung Zoids. Gusto ko talaga gusto ko makabili ng original nun, kasi dati yung pinsan ko meron nun, binili nila sa Toy Kingdom ba yun, parang dun yata bumili yung tito ko, tapos dinisplay nila sa bahay nila. So dati gustong gusto ko yun kasi gandang ganda ako ay puro stoplight. Ito mall ba ito? Mall. Pero siya hindi siya yung mall na malalaki. Pinagdo na tayo. Gusto ko doon sa Zoids, kaya ito talaga yung gusto kong Zoids, yung yung mga iniikot lang, yung wind up toys na Zoids. Dati meron nun kaso hindi na ako makabili. Tapos kahit anong hanap ka sa Divisoria, wala talaga ako makita. Talagang na siya, rare na yun kung meron man ngayon. Kahit siya, Zoids palengke, gustong gusto ko talaga yun kasi ang ganda rin talaga na itsura ng mukha rin talagang Zoids, pero siya yung mga maliliit na version niya, kaya gustong gusto ko yun.
makabili ako ng ganun, talagang kukolektahin ko yun. Parang alam ko dati, parang 5 ganun yung ano, 5 ganun yung available. Yung isa lang ko mukhang uod eh. Tapos yung isa yung may palikpik sa likod. Tapos may maliit na dinosaur. Tapos ano ba yung isa? Yung wolf. Yun. Ayun yung mga naalala kong ganun na soy. Pero syempre, bibili rin tayo ng malaki. Gusto ko rin ng malaki kasi syempre mas legit yung malaking switch kaysa doon sa maliit. Pero yun nga, nakakamiss kasi yung maliit kasi nga ano yun eh, part na ng childhood natin. Yung mga ayoko nang malaro talaga sa lahat na mga laruan dati, yung Yu-Gi-Oh! Ever ko nagustuhan. Nagkolekta lang ako nun dati kasi nga ayun nga, uso. Tapos syempre nawapanood ko yung anime nun eh. Kaya talagang ano eh, naiki-Yu-Gi-Oh ako eh. Pero nung katagalan, sabi ko, putek yan, parang hindi ko naman alam laruin ng maayos tong Yu-Gi-Oh. Kahit pinapanood ko sa TV, hindi ko maintindihan yung rules. Kaya ano na, parang inetsapuero ako na yung Yu-Gi-Oh. Tapos ginagawa na namin text yun nung katagalan, naging text na talaga. Ganun na namin siya nilaro. Hindi na namin siya nilaro as card games talaga eh. Pero yun nga, kung may babalik man, yung iba na lang, huwag na yung Yu-Gi-Oh, hindi ko siya bet. Pero may mga tao talaga mahilig maglaro ng card games eh. Hindi lang talaga siya para sa akin. So yun, siguro hanggang dito muna yung vlog natin. Kung umabot ka sa video ng part ng video na to, pahingi naman ako ng ano, ng like and subscribe. Saka hit nyo na rin yung notification button para updated kayo sa ating update. So hanggang dito na lang guys. Babush na talaga. Babush.